Isa pong magandang umaga sa bawat isa sa atin. Tunay na tayo nga po'y pinagpala sa mga sandali na ito sapagkat atin pong pinagdiriwang sa araw na ito ang katapatan ng atin pong Panginoon. Maligayang Pasko po sa bawat isa. At bilang pasimula, awitin po natin ang isang awit, ang awitan ng anghel. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli po, binabati ko kayo ng maligayang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating naging pagdiriwang kagabi, yung ating pong Noche Buena? Yan. Ang isa daw po sa mensahe ng Pasko ay kapayapaan. Ngunit anong kapayapaan ba ito? Ito ba ay patungkol sa pagkakasundo at pagpapatawaran ng magkagalit na magkapitbahay? Tapusin na ang alitan, panahon na daw ito ng pagmamahalan at pagpapatawaran. Ito ba talaga ang mensahe ng Pasko kaya nauso yung pagbibigayan ng regalo? Ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong
Hesukristo na dapat nating ipabatid at ipaunawa sa lahat ng tao na wala pa kay Kristo. Ito po ang pinakamahalagang aginaldo na kanilang matatanggap ngayong Pasko. Bilang mga anak niya, ito po ang ating mitiin. Ang si Kristo'y kanilang kilalanin at kanila ring sambahin. Kaya sa pagpapatuloy sa umagang ito, tayo po ay patuloy na sumamba sa Kanya. Welcome po sa C4 Worship Service. Bilang tugon po sa kabutihan at tunay nga na katapatan ng ating Panginoon, tayo po'y sumamba sa mga sandaling ito sa ating Panginoong Diyos na nagmumula sa ating pong mga puso. Tayo po'y umawit. At tayo'y magpurit, magdiwang, pagkat si Kristo'y sumilang sa Betlehem. Ating awitan, Hari ng mga anghel, halina't siya'y purihin. Halina't
Magandang umaga po muli sa bawat isa at maligayang Pasko po. Pagbasa mula sa aklat ng Juan. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Habang inahanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon, sabay-sabay po nating basahin ang samba. Samba. Ready and. Sa iyo, O kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ng aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marunong po naming hangad kami ng buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kalwalatian at kaluguran. Alay namin sa iyo parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po manalangin. Tunay Panginoon, ngayong umaga, wala pong ibang karapat-dapat sa aming mga papuri at pagsamba, pagkilala at pagdakila, kundi tanging kayo lang, Panginoon. Aming kinikilala at inaalala, Panginoon, ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin, nang ang Panginoong Jesus ay padala nyo sa lupa upang tubusin ang aming mga kasalanan. Tunay, Panginoon, ito yung pinakamagandang regalo na maaari matanggap ng isang tao, ng isang mananampalataya, ng aming Panginoong Jesus ay tunay na makilala namin sa aming mga buhay, sundin at kilalanin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nawa ngayong panahon ng Kapaskuhan ay tunay na maunawaan namin ang tunay na diwa nito, Panginoon. Hindi masama ang magsaya, magdiwang, magsama-sama ang mga pamilya. Ngunit higit na mahalaga ang maunawaan namin ang tunay na diwa ng Pasko. At ito po yung pagkakasugo ng Panginoong Hesus upang kami ay tubusin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, kami nagiging karapat-dapat sa harap ng Panginoon dahil sa aming Panginoong Hesus. Kaya naman walang hanggang papuri, pagsamba at pasasalamat ang karapat-dapat naming ibalik. At nawa ang bawat isa sa amin ay tunay na makita ang buhay, isang buhay na binago, nandun ang tunay na pagkakilala at pagkaunawa sa iyong mga salita upang sa mga ganitong okasyon, Panginoon, ay higit naming magamit ang kaunawaang ito kung paano namin ibabahagi rin ang mabuting balita sa mga tao, sa aming mga mahal sa buhay, sa ganitong pagkakataon, Panginoon. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob at tunay na may isagawa ang lahat ng ito para sa iyong kapurihan lamang. At sa pagpapatuloy, Panginoon, ng pagsamba ngayong umaga, nawa ang tunay na kagalakan ay maranasan namin dahil sa aming Panginoong Hesus na siyang tunay na regalo at walang hanggang pag-ibig ay maranasan namin nagmumula sa aming Panginoon. Kaya muli, ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y muling umawit. Sumigaw nga po tayo sa galak dahil sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon.
patuloyin siya hukbo ng kalamitan at lahat sa sanlibutan manabay na magdiwang at mag-awitan. O magsaya buong lupa, purihin si Jesus. Bukid, ilog at ang bukod, kasama mong natutuwa. Kagalakan ni lubos, ang kagalakan ni lubos, sa pagsilang ngayon itong mananap. Sa kasalanan ng tao ay may panlunas na, dahil sa tagapagligtas biyaya ay matatamo. Binawi niya ang supa, o binawi niya ang supa, o halina at sa kanya magtitiwala. Si Kristo ay naghahari, pusmos ng katwiran. Bawat manalig sa kanya ay hindi na mapapaluwi ang kanyang pagmamahal sa lahat sa sanlibutan. Nadakila pagkadakilangan, pagkadakilangan Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Ay nagawitan, ang Mesyas ay sumilang, kaligtas ay kanyang dulot, tao'y naugnay sa Diyos. San sinugo ay nagdiwang at sampungang kalangitan, ihayag sa banana, ang Mesyas ay sumilang na. Angeles nagawitan, ang Mesyas ay papurihan. Ang Kristong tampok sa langit, Diyos ng awat pag-ibig, sa takdang kapanahunan sa mundo ay sumilang. Si Kristo'y Diyos na totoo, ngunit siya'y nag-anyong tao, nakisama sa atin. Si Jesu Cristo Emmanuel, Angeles nag-awitan, ang Mesyas ay papurihan. Hari ng kapayapaan ay ating papurihan, kaliwanagan ay dulot sa buong sansinuko. Dahil ay kanyang iniwan at sa ating nakipisan, sa kanyang manalig, bawat ay magagamit. Angeles nag-awitan, ang Mesyas ay papurihan. Angeles nag-awitan, ang Mesyas ay papurihan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Sa pagkakataon po ito, dadako po tayo sa pagkakaloob bilang paumpisa po, sabay-sabay po nating bigkasin ng ako'y isang katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay.
Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako'y magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po'y muling umawit habang nililikom po ang ating mga kaloob at handog sa Panginoon. Awit buhat sa kaitaasan, awit na may angking kabanalan, siyang inaawit ng sangkatauhan, ang paksay kay Jesus na pagsilang, pag-asa ng bawat makasalanan, abad niya'y kaligtasan tagumpay. Ang lahat ng tao ay nagdiriwang, ang tagapagligtas ay dumatal. Isilang ang Mesyas na dakila, nagbumihalos ang sanglilikha. Si Jesus na hari nagpakababa, isinilang sa siyam-sabang aba. Ang sa Diyos na pag-ibig at biyaya, kay Jesus na hayag ng sagana. At sa langit na naog sa lupa, alay ay kaligtasan sa mata. Mapapantayan ng kahit sino, kaligtasang alok ng Diyos sa'yo. Langit ay kusang nilisan ni Kristo, nagtiis na mabuhay sa mundo. Buhay na inialay sa Kalbaryo, layo na iligtas ka at ako. Papasukin sa puso mo si Kristo, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Papasukin sa puso mo si Kristo, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang pagkanta po ng awit ng pasasalamat. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala na inyong ibinibigay sa amin. Nagpapasalamat din po kami sa patnubay at gabay sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Tunay nga Panginoon na tapat kayo sa pangako, hindi niyo po kami iniiwan ni pinapabayaan. At naway ang mga salaping nalikom po ay magamit po sa ikalalago pa ng inyong mga gawain, maabot po yung mga hindi pa tunay na nakakakilala sa inyo. Ang lahat po ng ito ay binabalik namin sa inyo ng may papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Atin pong kunin ang ating kani-kaniyang sipi at makibakas po kayo sa akin sa aklat ng Filipos, Kabanatang 2,
At babasahin ko po mula talatang 1 hanggang 11. Sa pagbasa po ng salita ng Panginoon, inaayahan po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang sa kanyang mga salita. Filipos, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 11. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong mga sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang isang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubos ang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Pagpalain po ang pagkakabasa sa salita ng Panginoon. Maaari na po magsiupo. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon dahil tayo po ngayong umaga ay nagsama-sama upang tayo po ay magpuri sa Panginoon sa kabila na tayo po ay puyat, sa kabila na tayo po ay galing sa Noche Buena. Purihin po ang Panginoon dahil ang araw na ito ay hindi naman talaga para sa atin. Ano po? Ito po ay para sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ngayon pong umaga, tayo po ay sama-samang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Maligayang Pasko po sa bawat isa. Kamusta po ang ating mga naging Noche Buena sa buong nagdaan na magdamag? Napagkasya niyo po ba yung 500 pesos? Sobra pa, ako lang. Yan, si Kuya JR mo sakto yata. Yan. Tayo po ba ay nagalak na nakasama yung ating mga mahal sa buhay? Nakasama yung ating pamilya at mga kaibigan. Purihin po ang ating Panginoon. Paano ipinagdiriwang ng mundo ang Kapaskuhan? Marahil ang pagdiriwang ng mundo ay pamamasyal, bakasyon, o sama-sama ng mga pamilya. Pero ito po yung tanong, sa mga taga-Sipor, paano po ba natin ipinagdiwang ang Pasko? Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Ama, salamat po sa oras na ito na kami po ay nagkatipon upang kami po ay sama-samang mag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa oras na ito dahil mayroong magandang panahon na kami po ay nakadako dito ng walang anumang iniisip na problema. Sa oras pong ito, bigyan niyo po kami ng nagpapakumbabang puso na ang mensahe ngayong umaga na maibabahagi ay tunay na makapasok po sa aming mga puso, isipan at may apply po sa aming mga buhay. At masumpungan na tanging ang Panginoong Yesus lamang ang aming pag-asa at tagapagligtas. Salamat Ama, ito po ang aming sama-samang panalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Wala pong tiyak na petsa kung kailan dapat ipagdiwang ang araw ng Pasko. Ngunit ang mahalaga at dapat nating makita ay ang pagsilang ng ating tagapagligtas, ang Mesiyas at dakilang hari, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ngayon pong umaga at ngayon pong taon
ay patuloy po nating tinatalakay yung ating tema. At sa biyaya ng Panginoon, natapos na po yung ating tema at sa mga susunod na buwan ay meron na po tayong bagong pag-aaralan na tema. Ang ating pong tema ngayon 2025, the sovereign power of the Almighty at works in the community, all for His glory. At ang ating pong theme verse, I will come and proclaim your mighty acts, sovereign Lord. I will proclaim your righteous deeds, yours alone. Sa Tagalog, pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran, ihahayag ko sa madla, katangiang iyo lamang. Ito po ay makikita sa awit 71:16. At ngayon pong December, atin pong tinatalakay the sovereign power of the Almighty, the incarnation of the sovereign Savior. Ngayong umaga, atin pong titignan ang Diyos na nagkatawan tao para sa ikaliligtas ng mga makasalanan. Ang pagdating ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay isang tunay na kahangahangang pag-ibig na ipinamalas ng Diyos. Ang regalong ito ng Diyos ay hindi kayang tumbasan ng anumang regalong material. Sino po ang nagtatampo? Sino ang nalulungkot? Dahil hindi nakatanggap ng regalo, hindi malaki ang nakuha. Sa atin hindi po ito issue. Dahil malinaw po sa ating mga pag-aaral, sa ating mga pagsama-sama sa SBC, ang mahalaga po sa atin ay sino yung sentro ng Kapaskuhan. Kaya kung atin pong babalikan ang istorya ng mga mago o magi, nang makita nila si Jesus, sila ay nagpatira pa at sumamba sa bata. Kung ating papansinin, ang mga magi po ay matatalino. At kung matalino sila, bakit sila sasamba sa isang bata? Isa ang tiyak, dahil tiyak nila na ang bata ay ang hari na magliligtas sa mga mapapahamak dulot ng mga kasalanan. At ang mga mago o magi na ito ay puspos ng banal na espiritu, kaya tiyak at malinaw kung bakit nila sinamba ang bata. Kaya sa ating pong mga buhay, nakatitiyak ka ba sa iyong pagsamba ngayon? Nagdududa ka ba sa ginawa ng Panginoong Hesus? Nagdududa ka ba sa kanyang katauhan? Ngayong umaga, ating makikita kung bakit sa Panginoong Hesus dapat natin lubusang ipagkatiwala ang ating buhay. Base po sa ating pinag-aralan sa Filipos 2:1-11. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa community po ng Filipos. Sila ay inikayat na magkaisa, magpakumbaba at malasakit sa kapwa. Sa paalalang ito ay binanggit ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesus bilang isang magandang huwaran at dapat tularan ng mga mananampalataya. Sa kabila po ng pagka-Diyos ng Panginoong Hesus, siya ay bumaba at nagpakumbaba. Siya ang magandang huwaran pagdating sa pagpapasakop. At binilang ang sarili na makasama tayong makasalanan. Sino itong Diyos na to? Diyos na nagpakumbaba? Diyos na nagpasakop? Sinong Diyos na ito na handang makisama sa mga makasalanan na tayo? Ang pagpapakumbaba, paglilingkod at pag-alay ng kanyang buhay ay isang tugon na dapat makita sa mga mananampalataya, kagaya ng Panginoong Hesus. Hindi siya nagyabang sa kung ano ang kanyang totoo at tunay na kalagayan. Walang iba kundi ang kanyang pagiging Diyos. Ang kapakumbabaan ay hindi nagpapakita ng isang kahinaan. Pagpapakita lamang ito na may Diyos na may mas higit sa atin at tayo ay umaasa lamang at nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Tunay na ang Panginoong Hesus ang isa sa pinakamaganda nating tignan na halimbawa. Diyos na nagkatawan tao, bumaba dito sa lupa, nagpasakop, nagpakumbaba.
tandaan po natin na mas higit sa atin ang Panginoong Hesus. Kaya ngayong Kapaskuhan, huwag ang ating mga sarili ang maitaas at makilala, kundi ang Panginoong Hesus lamang na dumating sa piling natin mula sa pagiging Diyos at nagpakumbaba, namuhay hanggang siya ay namatay upang maganap ang kalooban para sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Ngayon pong umaga, atin pong sama-samang tignan ang teksto at ang title ng ating pag-aaralan ngayong umaga na makikita sa Filipos 2, 1-11. The Incarnation of Glorification, Total Surrendered Life of Jesus. Uulitin ko po. Incarnation to Glorification, Total Surrendered Life of Jesus. Ang pagiging Diyos ay isang katayuan na mataas. Ibig sabihin ay wala nang makahihigit, wala nang makapapantay, wala nang makatatalo. Pero sino itong Jesus na to? Si Jesus ay Diyos na sa kabila ng kanyang pagiging Diyos ay pinili na maging kapantay ng tao. Diyos pero ipinanganak sa sabsaban. Diyos pero namuhay ng isang normal na tao. Diyos pero nagutom, nauuhaw at napapagod. At higit sa lahat, Diyos pero namatay. May ganito bang Diyos? Ang mga tao po na may ganitong kaisipan na tinitignan ang Panginoong Hesus na isang maliit. Hindi siya tinitignan na isang malaki o hari. Tinitignan lang siya na isang mababaw. Isang normal na tao. Ang mga tao po na may ganitong kaisipan ay may mababaw at malamya na pananaw tungkol sa Panginoong Hesus. Kaya hindi nakapagtataka kung ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay puro sa mga personal na naisin at hangarin. Ang nakalulungkot, kahit ang mga nagsasabing mananampalataya ay ganito pa rin ang pagtingin sa Kapaskuhan. Pakatanong po sa inyong katabi, para sa iyo, sino si Jesus? Sabi po sa Mateo 16:15-16, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng Ama na nasa langit. Mapalad ang isang mananampalataya na ang pagkaalam at pagkakilala sa Panginoong Hesus ay Diyos at Hari ng kanyang buhay. Katulad sa talata na binasa, ito po ay inihayag ng Diyos sa kanya at hindi ng tugon na pang makatao. Hindi niya ito sinabi na kung saan ay dahil gusto niya, dahil merong Diyos na nagbukas sa kanyang isipan. Ano ang kailangan nating gawin para makamtan ang isang totoo at total na pag-surrender ng ating buhay kay Jesus? Mula sa talata po nating binasa. Una, kitang-kita naman po sa talata nating binasa, ang pagpapakumbaba. Sabi po sa verse 6-7, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin, ipinanganak siya bilang tao. Kung maghahanap tayo ng isang magandang halimbawa patungkol sa pagpapakumbaba, ito po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, hindi niya ito ipinagmalaki. Siya ay kusang loob na namuhay bilang isang tao at bilang isang alipin. Kung mayabang lang po ang ating Panginoong Hesus, baka pwede pa niya sabihin na, Diyos ako, kilalanin niyo ako na Diyos at gawing hari, ipinagyayabang. Pero sasabihin naman po ng ibang tao, si Jesus yun eh. Di naman tayo si Jesus. Totoo po, hindi po tayo si Jesus dahil si Jesus po ay Diyos.
tayo ay isang makasalanan lamang na tao. Ngayong nalalapit ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, bago tayo tumanggap o magbigay ng mga regalo, nagpakumbaba na ba tayo? Nagpapakumbaba na ba tayong patawarin ang mga nagkasala sa atin? Nagpapakumbaba na ba tayong tanggapin ang ating mga kahinaan at pagtutuwid? Nagpapakumbaba ba tayo na nais nating mamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos at hindi sa ating mga sarili? Hindi po ipinagmamalaki ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging Diyos. Bagamat ito ay kanyang karapatan, nais niyang makita natin na siya ay tularan pagdating sa kapakumbabaan. May mga hamon tayo na kinaharap na kung saan nakakaapekto ito para tayo po ay magpasakop. May kilos ang kaaway. May hamon sa relasyon. May hamon sa pagkatao. Pero habang buhay na lang po ba tayong ganito? Na may paglaban? Walang pagpapakumbaba? Walang pagpapasakop? Opo, hindi natin kayang gayahin ng Panginoong Hesus dahil siya ay Diyos. Pero pwede nating maging huwaran o maging halimbawa siya pagdating sa kanyang ipinakitang pagpapakumbaba. Kung sa iyong sarili, meron ka pa ring pride o pagmamataas, ihingi natin ito ng tawad sa Diyos. Sapagkat ang pagmamataas ay isang kasalanan. Ito po ay ating alisin. Humingi tayo ng tulong at gabay sa ating Panginoon. Dahil ito po ay pwede naman nating mabago sa biyaya at sa habag niya. Kaya mga minamahal na kapatid, sa ating mga sarili, lubusan bang nakikitaan tayo ng pagpapakumbaba? Ito ba ay naipapakita natin kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, kaginhawaan, pagtutuwid, buhat ng kasalanan? Mahirap ang sitwasyon ng isang tao na kung saan ay mahirap talaga ipakita yung pagpapakumbaba. Kahit ako man po ay hamon din sa akin dahil merong mga pinipilit ko na gusto kong matupad, maganap. Pero sa bandong huli, may realization, babagsak ako. Hindi ko kaya. Kailangan ko ang tulong at biyaya ng Diyos. Mapalad ang community po na ito na merong mga leader na kung saan tayo po ay ginagabayan, tayo po ay pinaaalalahanan. Dahil kung wala sila, kung walang mga ganitong mga namunguna sa atin, pwede na tayong hayaan. Hayaan na mamuhay sa kasalanan, sundin ang ating mga gusto na hindi makadiyos. Pangalawa sa pinakita ng ating Panginoong Hesus ay ang pagsunod. Sabi po sa verse 8, nagpapakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaakibat ng pagpapakumbaba ay ang pagsunod. Kapag tayo ay nagpapakumbaba, dapat nakakitaan din tayo ng isang pagsunod. Pakitanong po sa iyong katabi, ikaw ba ay sumusunod? Ang Panginoong Hesus ay hindi lang nagpakita ng kapakumbabaan, kundi siya din po ay sumunod. Sinong Diyos ang handang magpakita ng pagsunod? Hindi po ba lubos na kahanga-hanga ang Panginoong Hesus? Bukod sa siya ay nagpakumbaba, siya rin ay sumusunod sa kabila ng kanyang pagiging Diyos. Diyos na sumusunod? Sino ito? Pinakitaan na po tayo ng Panginoong Hesus ng isang napakagandang halimbawa.
Diyos na handang magpasakop, sumunod sa kalooban ng iba habang narito sa lupa. Katulad na lamang kapag dumarating ang Kapaskuhan, merong iba, bago mabigyan ng regalo, ay tinatanong muna, ikaw ba ay naging masunurin ngayong taon? Kung nakitaan ka na maging masunurin, ay matik meron kang regalo. At kung hindi naman, ay wala kang makukuha. Paano kung ang pag-uusapan ay ang pagsunod sa Diyos? Ikaw ba ay susunod lang kung ang iyong personal na kagustuhan ay makuha o matupad? Maglilingkod lang ako sa Diyos kapag sinagot na ang aking panalangin na ito. Kailangan po ba na laging may makita mo ng resulta bago sumunod? Kailangan ba munang merong panalangin na sinagot bago sumunod sa Diyos? Lagi ba tayong aasa sa kung ano yung gusto natin na gusto po nating makuha at matupad? Tignan natin ang Panginoong Hesus. Siya ay Diyos na bumaba at nagkatawang tao, ngunit nakitaan pa rin ng pagsunod. Hindi natin pwedeng isipin o sabihin na ang Panginoong Hesus, siya yun eh. Hindi naman ako si Jesus. Opo, hindi nga tayo si Jesus dahil siya po ay Diyos. Ngunit dapat nating makita yung pagsunod na kanyang ipinakita bilang isang tao hanggang sa kamatayan sa krus. Ang pagsunod po ay pagpapakita na ikaw o ako ay nagpapahalaga sa Diyos, nagpapahalaga sa kanyang salita at kalooban. Hindi naman mahirap ang sumunod. Ang nagpapahirap lang sa pagsunod ay ang ating mga sarili na may pinipili. Kagaya ng pagsunod sa kung ano ang gusto ng ating mga sarili. At kung ating papansinin yung mga hindi sumusunod, sila rin po yung may mga sirang relasyon sa pamilya. Sila ang may sirang relasyon sa kaibigan at minsan kahit sa loob ng iglesia. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay may kaakibat na sakripisyo at maaring magdulot ng paghihirap. Ito ay hindi matatapos habang tayo ay nabubuhay. Kaya habang tayo ay nabubuhay, ang kaaway ay patuloy din na kumikilos para hindi tayo makasunod sa Diyos. Kaya kung ating sinasabi na mahal natin ng Diyos, ay susunod tayo sa kanyang kalooban. Magpagamit tayo sa kanyang kawan para sa kanyang kalwalhatian. Ito po ang paulit-ulit na pinaalala ng ating mga leader na kung saan ay maging maingat tayo sa ating mga ginagawa. Maging maingat tayo sa ating patotoo. Napapagod na po ba tayo sa dami ng gawain? Tinatamad na ba tayo sa dami ng mga pag-aaral, panalangin? Nagsasawa na po ba tayo na dumalo sa pagsamba? Ang mga ito po ay hindi natin dapat tignan na pabigat, kundi isang kagalakan, isang kasiyahan na paglilingkod sa ating Diyos. At ang pangatlo, para makompleto ang isang totoo at total na pag-surrender ng ating buhay sa ating Panginoong Hesus, ay ito po, para makita natin ang kalwalhatian ng Diyos. Sabi po sa verse 9 to 11, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon sa ikakalwalhati ng Diyos Ama. Ang salitang dahil dito ay nagpapakita ng kaugnayan ng pagpapakumbaba at kalwalhatian. Ang Diyos mismo ang nagtaas kay Jesus.
Hindi niya ito kinuha para sa kanyang sarili. Kaya ang kalwalhatian ni Kristo ay hindi nakahiwalay sa kalwalhatian ng Diyos Ama. At ang lahat ng ito ay para lamang sa kalwalhatian ng Diyos. Sa pagpapakumbaba at pagsunod ay tanging sa Diyos ang pagdakila. Hindi ito pagmamataas sa ating mga sarili. Dahil sa ating husay, kundi dahil ito pa rin ay sa biyaya ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Kung tayo man po ay nakasunod, kung tayo man ay nakitaan ng pagpapakumbaba, huwag tayong magyabang. Dahil ang lahat ng ito ay biyaya pa rin ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Kaya kahit gaano po tayo kabanal, hindi po natin ito dapat ipinagmamalaki. Nagawa natin ito dahil lamang sa habag at biyaya ng ating Diyos. Ang pagkilala sa Panginoong Hesus at lubusang pagsuko sa Kanya ay nagpapakita na si Kristo ang may karapatan sa akin at sa iyong buhay. Sa desisyon, sa relasyon, sa trabaho at mga pangarap. Kung sa mga aspetong ito ng iyong buhay ay wala ang Panginoong Hesus, ay tiyak na hindi mo siya dinadakila at niluluwalhati. Dinadaya mo lamang ang iyong sarili. Para sa mga totoo at lubusang kumikilala sa Panginoong Hesus, wala po tayong ibang naisin at hangarin, kundi ang mabigyan lamang na kapurihan at mataas na antas ng pagsamba ang ating dakilang hari para sa kalwalhatian ng Ama. Amen po ba? Tanging siya lamang habang tayo po ay naririto sa lupa. Ang kanyang dakilang pangalan, kalwalhatian ay ating makita at siya ang madakila. Kaya mahigpit po tayo pagdating sa pagsamba. Hindi po natin hinahayaan yung isang pagsamba na matamlay. Pagsamba na kung saan ang mga mensahe ay hindi purong salita ng Diyos. Kaya sa ating komunidad, ang pagsamba ay isang mataas na antas na ginagawa natin para sa ating Diyos. Kaya bilang application po sa ating pag-aaral ngayong umaga, una, ang kapakumbabaan ay hindi nagpapakita ng pagiging mahina katulad ng Panginoong Hesus. Sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, ay kusang loob niyang ibinaba ang kanyang sarili at nakipamuhay sa mga tao. Kaya sa ating mga mananampalataya, tayo rin ay magpakumbaba sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi man madali o may mga hamon, ngunit sikapin nating ipakita at ipamuhay ng may katapatan. Alisin po natin ang mga personal na hangarin na humaharang para tayo ay makasunod. Ang pagsunod ay nagpapakita na tayo ay kumikilala sa nag-iisang dakilang hari at tagapagligtas. Sumunod sa kalooban ng Ama, kahit ang kapalit nito ay sakripisyo at mga tiisin. At ang pangatlo, ang pagpapakita ng kapakumbabaan at pagsunod ay para sa kalwalhatian ng Diyos na siyang karapat-dapat na maitaas sa ating mga buhay. Ang kapurihan at mataas na pagsamba ay para sa Diyos lamang. Kaya bilang hamon po sa bawat isa na narito ngayong umaga, tayo po ay nakapagdiwang ng Kapaskuhan kasama ang ating pamilya, mga mahal sa buhay. Sa ating panahon ngayon, ang pagdiriwang po ng Kapaskuhan ay hindi malalim dahil ito ay nakasentro sa mga pansariling kapakanan at hindi sa totoong sentro nito. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Dalangin ko po na ang mensahe na ito ay maging paalala na ang sentro ng Kapaskuhan ay ang lubusang pagpapasakop sa nag-iisang hari at tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.
tingin ko po dahil sa katapatan at kabutihang ipinakita ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, wala tayong ibang tugon kundi ang ating pagsamba. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inihanay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwan. Dahil sa masaganan ni Kristo, yamang sa salay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas sa sanang sa atin ay nagpahamag. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos, tunay nakakampi. Mapurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Mapurihan ang Diyos, tayo'y magkatwan. Lapit sa masaganan ni Kristo, yamang sa salay, tinubos niya tayo. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Higayan ka na matatamasa kung si Kristo ay atin ng makita. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwan. Lapit sa masanalan ni Kristo, yamang sa salay, tinubos niya tayo. Tayo po ay manalangin bilang tugon sa mensahe na ating po narinig ngayong umaga. Aming Ama, salamat po sa paalala ng iyong mga salita. Tunay na ang pagpapasakop, pagsunod ay hindi madali dahil may mga kasalanan na patuloy na nagpapaalipin po sa amin. Pero ganun pa man, pinagkakatiwala po namin ito sa iyo. Kami po ay nagpapakumbaba na humihingi ng tawad sa mga kahinaan. Saan merong mga pride at ayaw magpasakop, ayaw sumunod at gusto ang aming mga sariling kagustuhan ng maganap. Patawad, Panginoon. At sa umagang ito, sa paalala na iyong mga salita, dalangin ko po na sana ito po ay tumimo sa mga puso at isipan na nakarinig ngayong umaga. At higit sa lahat ng ito ay tunay na ang iyong kalwalhatian ng mahayag, ang iyong kadakilaan ng maitaas sa amin sa kalagitnaan na ito. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin
sa kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Sa'yo gaganda sambahin ka. Sa'yo kabutihan purihin ka. Diyos, ang ngalan mo manalay parating. Panginoon, sinasambahan namin ngayon at kailanman, magpawalang hanggan. Sambahin ka sa iyong kagandahan. Sambahin ka sa iyong kagandahan. Purihin po ang ating Panginoon. Mari na po tayo magsiupo. Maligayang Pasko po sa ating lahat at alam ko po, kagalakan sa atin na natanggap na natin yung pinakadakilang handog at yun yung the greatest gift na meron tayo, yung ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung mga mahalagang pahayag ngayong umaga. Ito po ay sa darating ng last Sunday, tulin. Last Sunday na po, next Sunday, December 28, meron pong couples fellowship. Kaya po yung atin pong mga couples, ito po yung huling-huling pagtitipon. Kaya patuloy pong inaanyayahan ng bawat isa na makibahagi after po ito ng Lord's Table. At yung pong Rohi, Lamb, and Youth Overnight, yun naman po ay sa hapon, December 28, 29, at meron pong registration fee na 100 pesos. Ang guardian na kasama sa December 28, Sunday ay dala na dapat ang gagamitin for overnight dahil hindi na uuwi. Ano po? Ito ay kung paano nakaraan, uuwi pa, pero ngayon po nililiwanag, hindi na po uuwi. Ano po? Sa mga hindi pa nakakakuha ng calendar, ay lumapit lamang po kay Ate Laarni. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo at isang mapagpala na pag-alala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Wala po tayong Lord's Table sa pagkakataong ito. Ang ating Lord's Table ginagawa natin tuwing Lord's Day, every Sunday. Pero magkakaroon po tayo ng panalangin ngayon pong umaga bilang ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Maraming salamat sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng ating lay preacher, ang ating Brother Carlo. Salamat sa malinaw na mensahe. At kagalakan na makasama kayo ngayong umaga na nagpahalaga sa gawain na ito ng pagsamba sa Panginoon ngayong mismong araw ng Kapaskuhan. Kahit po sa Reformed tradition, hindi lahat ay nagsasagawa ng pagsama o pagsamba kapag Kapaskuhan. Meron pong mga Reformed na kagaya po natin, pero hindi po nagsiselebrate ng Kapaskuhan dahil sa ilan pong mga paninindigan. Pero sinasabi na ito ay isang hindi naman tiyak yung araw, hindi naman tiyak na kapanganakan ng Panginoong Jesus, may impluwensyang pagano. Pero meron din pong mga nasa Reformed tradition ang sumasamba dahil pinapahalagahan ang pag-alala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At nabanggit kanina ng ating Brother Carlo na kahit yun pong mga mago, yun pong mga magi's, naglakbay ng napakahaba,
at sila po ay sumamba sa ating Panginoon. Sa ating kapanahunan, po pwede tayong manindigan. Ito po ay bilang paglilinaw sa bawat isa sa atin. Pwede tayong una manindigan na hindi magsa-celebrate ng Christmas dahil masyadong commercialize ang Christmas. So tayo po'y humahanga doon sa ating mga kapatid na naninindigan na hindi sila nagsa-celebrate ng Christmas dahil ito ay masyadong commercialized, pagan origin. On the other hand, tayo rin naman ay humahanga doon sa mga kapatid nating isine-celebrate minsan isang taon ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo dito sa makasalanang mundo. Lalo sa atin, mga taga rito sa Biga, bukas ay pista, marami ay abala sa mga santo, pero hindi para kay Kristo. Napakaganda na ngayong umaga, tayo ay naririto upang bigyang pahalaga, higit sa lahat, sa ating buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi santo, kundi si Kristo. Hindi kapatiran na hihingan ng regalo, kundi siya na makapangyarihan na dapat papurihan. Hindi yung ating mga nais at mga pitang makalaman, kundi isang isip at pusong espiritual na ang pinagtutuunan ng pansin ay ang pangwalang hanggan. Napakaganda po ng paalala, sambahin natin ang Panginoon, makita natin ang kanyang kadakilaan, hindi yung baby na cute, maraming mga baby na cute dito, salamat sa Lord. Pero hindi yung baby na ipinanganak 2,000 taon na nakaraan na parang sa atin simbolo ng cuteness, kundi dapat makita natin kapag tinitingnan natin ang salita ng Diyos ay isang sanggol na hindi pangkaraniwang sanggol sapagkat sabi ng paalala kanina, siya'y Diyos. Diyos na nagkatawang tao. At siya'y naging halimbawa para sa atin, sabi po ng mensahe, sa kapakumbabaan, sa pagsunod, walang hanggan ang kanyang kaluwalhatian. At ngayon pong umaga sa ating pagsamba, naniniwala ako na maaari din tayong kumilala sa kanyang kapangyarihan at dalhin ang ating mga kahilingan para sa ating pong mga pamilya, para sa ating sarili at maging para sa ating iglesia. Tayong lahat ay tumungo, tayo po ay manalangin. Ngayong umaga, magkakasama po kami, aming Amang Diyos, sa aming naisin na kayo po ay sambahin. Ipakita ang aming pagpapahalaga sa pamamagitan ng ganitong pagsasama-sama na walang pinakananais, kundi kayo po ay mataas, maluwalhati, sambahin, papurihan, dakilain. Panginoon, napakabuti po ninyo sa aming mga buhay. Kaya hindi po, Panginoon, maikakaila na kayo po ang Diyos na noon hanggang ngayon ay kumikilos para sa ikabubuti ng inyo pong kawan. Mula sa aming mga sarili, tunay na wala po kaming maipagmamalaki. Kaya kagaya po ng hamon ng iyong mga salita, ang aming Panginoong Jesucristo na nagsakripisyo, naging taong kagaya namin, ay isa ding halimbawa para sa amin sa kapakumbabaan at sa pagsunod. Tulungan po ninyo kami. Tulungan niyo po maging ang aming mga sambahayan na magpakita ng kapakumbabaan at pagsunod sa iyo na aming Amang Diyos. Ang kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesucristo ay kaluwalhati ang aming hinahangaan at kaluwalhati ang ipinangako din para sa lahat ng mga sasampalataya. Na kung papaanong kami noon ay inyo pong itinalaga, kami po, Panginoon, ay inyong tinawag, kami po ay inyong iniligtas, kami po ay inyong binanal. Mayroon din kayong pangako na kami po ay luluwalhatiin. Napakabuti po ninyo sa amin. Kaya po, wala nang pinakadakilang handog, kundi ang inyong handog sa amin, ang iyong bugtong na anak. Ngayon pong umaga, as we worship,
Panginoon, idinadalangin po namin sa iyo ang aming mga kapatid na hindi namin kapiling ngayon pong umaga. Ang amin pong mga kapatid na nasa kanila pong mga pamilya, probinsya, Panginoon, pagpapalain po ninyo sila na habang kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay, sila po ay maging pagpapala. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob na manguna sa pananalangin upang kayo ay kilalanin at sambahin at pasalamatan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karunungan sa pagbabahagi ng iyong salita, gawing makapangyarihan, Panginoon, at puspos ng Espiritu ang kanila pong gagawin, ang kanila pong sasabihin, at ang kanila pong pamumuhay. At Panginoon, dumadalangin din po kami ng inyong mayamang pag-iingat sa aming mga kapatid, maging sa kanila pong gagawing pag-uwi, pagkatapos po ng mga bakasyon na ito dahil sa Kapaskuhan at Bagong Taon. Naaalala po namin ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman. Na ngayon pong Kapaskuhan may taglay na kalungkutan dahil sa sakit. Naalala namin ang aming kamag-aral at aming kamanggagawa si Brother Lennon na nagkaroon po ng aksidente. Salamat na napakabuti po niyo sa kanya na siya'y naoperahan, unti-unting nakakakita ng pagbuti ng kanyang kalagayan. At Panginoon, pinapanalangin po namin siya, bigyan ng patuloy na pag-asa na siya po'y muling makalakad. Naalala namin ang aming mga kapatid na mayroon pong pakikibaka laban sa cancer. Ang mga kapatid namin na may malaking pangangailangan sa pananalapi para sa tustusin, sa gamutan. Ang mga kapatid po naming may iniindang mabibigat na karamdaman. Ganon din yung aming mga kapatid po na ngayon ay hindi namin nakasama dahil sa may mga lagnat, ubo at sipon. Kayo po ang aming dakilang manggagamot. Dumadalangin po kami na sa ganitong panahon, inyo po, Panginoon, idampi ang inyong makapangyarihan at pagpagaling na kamay sa bawat isa sa kanila. Pinapanalangin po namin ang amin pong mga kapatid na nangungulila. Ang may mga mahal sa buhay na ngayong taon at ng mga nakakaraan pang taon ay lumisan. Na sa panahon po na ito ng kasiyahan, nakakadama ang amin po mga kapatid na matinding kalungkutan. Panginoon, kami nagpapasalamat sapagkat dahil sa pananampalataya sa iyo pong kabutihan, at sa iyong pagliligtas, may pag-asa ng muling pagkikita-kita. Maging malapit ka po sa aming mga kapatid na nangungulila. Sa aming mga kapatid na mayroon pong kasama sa tahanan na pumiling na sa iyo. Maging malapit ka po sa kanila sa panahon na ito na ang maraming mga tao ay masaya sa kanila pong mga aktibidad at ginagawa. Nakakaranas ang aming mga kapatid ng kalungkutan, kayo po ang maging mang-aaliw para sa kanila. Ang katotohanan ng iyong mga salita, ang pag-asang inyong kaloob, ang kapuspusan ng Espiritu ay maging malapit sa kanila. Panginoon, inaalala namin ang aming mga kapatid na mayroon mga pinakahihiling sa iyo para sa kanilang buhay. Mga mabibigat na pangangailangan, mga nangungulila sa relasyon, may mga pinakaaasam at hinihiling sa iyo, Panginoon, na hindi pa nila nakakamit. Panginoon, hindi po ninyo ipinagkait ang inyong mga anak, ang iyong anak, ang aming Panginoong Kristo. Kaya po hindi rin ninyo pababayaan ang inyong mga anak sa kanila pong mga pangangailangan. Dahil din sa aming Panginoong Kristo, maaari kaming makalapit sa dakong kabanal-banalan at dalhin sa iyo ang aming mga kabigatan at kayo ang Diyos na tutugon sa lahat ng ito. Aming Ama, maraming salamat po. Inyong idampi ang inyo pong mapagpalang kamay sa bawat kapatid na meron pong malalalim na mga kahilingan sa kanila pong buhay. Mga nakakaranas ng kalungkutan, nagkukulang sa karunungan sa mga pagkakataong ito. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, ng mayamang pagkilos ng iyo pong banal na presensya ngayong umaga.
Idinadalangin namin ang aming mga kapatid na OFWs na sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ay malayo sa kanilang mga sambahayan. Panginoon, maraming salamat sa sakripisyo ng aming mga kapatid na OFWs. At marami pong salamat na dahil sa kanila pong buhay marami ang napapagpala. Sa panahon na ito, Panginoon, ng Kapaskuhan, kayo ang kanilang patuloy na maging kaaliwan. Ilalayo sila sa mabibigat na karamdaman na saan man sila nandoon, pagpalain po niyo sila ng kaisipan at ng damdamin na banal. Isip at damdamin na kayo ang kagalakan. Pagpalain po ninyo maging ang kanilang mga sambahayan. Panginoon, hindi po madali ang magkahiwalay ang mga miyembro ng sambahayan. Pero kayo po, sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan ay nagmiministeryo sa buhay po ng aming mga kapatid na nasa ganitong sitwasyon. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na sa mga susunod na araw ay aalis papunta ng ibang bansa. Ang inyo pong pag-iingat sa kanila, pagpapala, maging sa kanilang sambahayan. Ang aming Kuya Raymond na ngayong gabi ay paalis pabalik sa laot, Panginoon, paglilingkod, Panginoon, sa iyo, ito, at sa kanyang pamilya. Pagpapalain po ninyo siya ng iyong mayamang pag-iingat. Pagpapalain po niyo siya ng magandang pisikal na pangangatawan. At higit sa lahat, isang spirito na kumikilala sa iyo, nagpapakumbaba sa iyo, at kayo po ang kagalakan. Panginoon, ngayon pong umaga, idinadalangin namin bawat isa na naririto. Meron kaming mga kahilingan na marahil hindi nababanggit sa iba, pero kayo po ang nakakaalam sa lahat ng ito. Sa pag-celebrate po namin ng kabutihan po ninyo sa amin, ng iyong pinakadakilang handog na binigay sa amin ng Panginoong Jesus, anuman ang aming pinagdaraanan, Panginoon, salamat sa pag-asa na ito ay aming malalampasan. Salamat sa katotohanan na kayo po ang aming amang Diyos, natutulong sa amin at sa mga sambahayan na aming kinabibilangan. Kaya po, aming Ama, idinadalangin ko po ang aking mga kapatid na kasama ngayon sa pagsamba na ito. Habang pinupuri, niluluwalhati at dinadakila po namin kayo, Panginoon, katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa kong kapatid na narito ngayong umaga. Pagpalain po ninyo ang bawat isang kapatid at ang sambahayan na kanila pong kinabibilangan. Panginoon, ang panahon ng Kapaskuhan ay tunay na meron pong kasamang kagalakan. Kagalakan hindi dahil sa anumang naising makalaman. Kagalakan kundi dahil kayo ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Noon pa man, meron po kayong planong kaligtasan at ito po ay inyong masagana na ibinigay sa amin. Hindi kayo nagkait ng anumang aming ikabubuti. Sa iyo kami nakatingin. Pagpalain po ninyong bawat sa amin, maging sa buong maghapon na ito, sa bawat aming makakasalamuha. Kayo ang amin pong mensahe. Kayo po ang aming itataas. Kayo po ang aming luluwalhatiin. Aming Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Tayong lahat magsabi ng Amen. Tayong lahat ay magsitayo para sa ating huling awit. Tuwing dumarating ang araw ng Pasko, ay nagsasaya lahat ng tao. Ang kapayapaan ay nadarama, nagmamahal ang bawat isa. Sa mga handa at pagsasaya, alaala ang kapanganakan niya. Si Jesus ang siyang ating Magdiwang siya ang nitong Kapaskuhan, sapagkat si Jesus ang siyang sumilang nananalig sa kaligtasan. ay nasa puso ng Sino man, maligaya, maligayang Pasko.
kapaskuhan. Kapagkat si Jesus ang siyang sumilang, ang kanyang alay sa ating kaligtasan, Siya ay nasa puso ng sinuman. Maligaya, maligayang Pasko. Sapagkat si Jesus ang siyang sumilang, kanyang alay sa ating Kaligtasan, siya ay nasa puso ng sinuman. Maligaya, maligayang Pasko. Maligaya, maligayang Pasko. Maligaya, maligayang Pasko. Magandang Merry umaga Christmas po! At maligayang Pasko po sa bawat isa sa atin.